So, yun, magandang araw sa inyo mga kapastig. It's me, Daddy Vlog. Ayan, so meron tayong kliyente ngayon, Honda Click version 1. Ayan, so marami siyang ipapagawa sa harapan. Una na dyan yung ito, yung side mirror niya. So, ito yung side mirror niya dati. Ayan, ito usong-uso to dati. Itong side mirror na to. Ayan, pero never ako nagkaroon nito. Kasi medyo mabigat. Pero yun nga, mabigat nga talaga. Hindi bagay sa sporty tsaka sa jets. Malaki, mas mabigat. Yan. Ito yung nauso sa Click tsaka sa ibang mga motor, Aerox and Max. Yan. So ngayon, naisipan ni client dahil nauso yung napo-fold na adapter. Ito. Ayan, ARM adapter. Foldable siya. Wala siyang kaliwa kanan. So universal. May kasama tong isa pang bolt para sa reverse na thread, no? Ayan. At syempre bumili siya ng not sure kung branded, pero mukha naman maganda. Legit mo to yung pangalan ng kanyang side mirror, no? Tapos sa pagdating naman sa grado, may konting konti lang. Hindi naman ganoon nalalayo sa stock. Okay naman siya. Recommended ko yung ganitong brand. Maganda. At yun, bukod doon, yun nga, magpapapalit na rin siya ng ball bearing dahil matagal na rin yung ball bearing ng kanyang Honda Click version 1. So ang nasi-suggest ko sa kanya is Santal. Ayan. Santal, baka lang. Ayan. Ito ay may crown, may corona, ibig sabihin. Kasi yung sa mga Click, bulitas lang, wala siyang corona. So minsan sa sobrang katagalan, nagpapatong-patong na yung bulita sa loob, kaya nagkakaroon ng lock, no? Ano pa ba? Ilaw, mini driving light, busina, ayan, MOCC horn, pero hindi rin niya daw sure kung original yung nabili niya. Yun lang. Gaya nga nasabi ko kanina, puro harapan lang yung papagawa niya ngayon. At eto naman, unahin ko na to dahil madali lang naman to. Sa conversion, ARM na adapter, foldable, tapos bibili ka ng ganitong stock na side mirror, tatabasin siya dito. Ayan. So mostly 2.5 or sa akin ito ginawa kong 3. Ayan, hanggang dyan. Sinukat ko na. So 3 from dito hanggang dyan. Pag tinabas mo na to, papasok siya dito. Ayan. So papasok sa loob, siguro papasok yung mga kalahati. So magiging 2.5 yung naka-expose. Kaya magandang 3 inch talaga. So at yun nga, maisabay ko na rin saktong-sakto. Nahalukay ko yung tanong ng isang capacitive natin regarding dito sa adapter ng foldable. So mostly kasi meron daw siya nakikita na hinuhuli ng mga LTO kapag nakaganito yung adapter. Ayan. So tinatanong niya kung allowed ba sa LTO HPG yung ganitong side mirror adapter. Ayan. So mamaya share ko sa inyo yung konting kaalaman ko regarding dito. Bago yon, tabasin ko na muna to para at least matapos na, dahil medyo madugo ang pagbabaklas ng ball bearing ng Honda Click version 1. So yun, nakabit na natin mga kapasitive yung stem nung side mirror sa adapter, no? So universal naman siya, standard yung kanyang sukat ng diameter. Bali, huwag nyo lang iwawala tong maliit na to. Dalawa yan, Allen. So yan yung hahawak sa kanya para hindi siya mahulog, no? Ayan. So okay na yan, nakabit ko na dun sa Click. So yun mga kapasitive, no, nakikabit ko na yung adapter ng side mirror at maganda para sa akin. Recommended ko siya. Mas luminis yung kanyang dashboard or yung manibela niya, no, compare doon sa kaninang nakakabit na side mirror, no. Although wala na akong picture, pero yun nga,
makikita nyo naman sa ibang motor, yun nga, parang very crowded yung, yung harapan. Ayan. So, ito, mas maganda, mas malinis siya. Na-move siya up and down, left and right. Ito, hinigpitan ko na kasi. So, depende na lang kay client o doon sa may-ari kung anong gusto niyang taas, baba. Pero pwede niya din higpitan dito, alin, tsaka dito. Ito, mahigpit na to. Yung dalawang bolt dyan. Ayan. At yun nga, yung sinasabi kong pero, meron kasi siyang phone holder. Ayan. Ito, yung sa Motowolf. Ayan. So, madalas nilalagay siya dito or dito. Ayan. So, maganda dito kasi para cover yung Yun nga lang, kailangan ng adapter pa. Although may adapter na siya, so kailangan pa ng mas mataas. Then, yun nga, yung pero pa rin talaga, yung tornilyo, kailangan ng mas mahaba para maisingit to. Ayun, kasi pag kinabit mo siya ng walang adapter, wala, lubog. Ayan, kagaya niya. Oh no! Ayan, lubog na. Ito, wala tong adapter. Kasi, para lang ipantay ko dito, doon. Pero pwede naman lagyan ng adapter. Yun nga lang, maigsi yung bolt. So, konting-konti na lang yung kanyang clearance. Konting-konti na lang yung kagat ng thread sa mismong lagayan ng side mirror. Kung hindi ka naman naglalagay ng phone holder sa side mirror, talagang maganda siya. Maganda siya. So yun, makalipas ang ilang minuto, ilang oras. Napakadugit na ng action. Ayan, so talagang palitin na yung ball bearing o bearing, knuckle bearing ni Honda Click version 1. So ayan na, meron na siyang kanto. Ito kasi sa pagkakaalam ko, yung mga Honda Click, bulitas lang to. Wala siyang corona o yung crown bearing. So papalitan natin siya ng Santal. Ayan. So, Santal brand. Ito kasi maganda dahil meron na siyang corona. Ayan. So, very recommended ko yan. Lalo sa mga Click. Honda Click. Ayan. Although ako, Muse 40 ko, nakaganto na rin. Ayan. So, taon na rin kung di ako nagkakamali. So, babakasin ko na itong head para makuha na natin yung T-post. Then, linis na yung bearing, patanggalin yung luma, palit yung santal. Okay? So, okay na yung kanyang knuckle bearing o yung ball race. Yung manibela niya is all goods na. Hindi na maganit yung kanyang manibela. At yun nga, nagbabarin tayo ng front fender sa tulong ng mga ply ball, no. So, para hindi tayo nagbabawas ng bolt dito sa may T-post, no. So, yung ply ball, yung mga gamit na ply ball na, yung may mga poke nut na ply ball na, yun yung ginawa natin spacer. Ayan. So, ito yung mga ply ball na gamit na. Hindi ko lang sure kung anong ply ball to, pero madalas, ito siguro sa Click yung gamit na, yung malalaki. Yung malaliit, it's either Mio I o Krabis. Yung mga pinagpalitan ng customer, kasi yung pasadulo yung isa. Tatlong ply ball. Ayan. So, nai-sentro ko na rin naman na yan. At yun nga, medyo bumaba na rin siya. At kung mapapansin nyo kasi, mayroong gas-gas dito. Ito yung sa kanyang mini driving light. Ayan. So, sa mini driving light, gusto rin ni client itong mga mini driving light ay nasa loob. Subukan natin mamaya. Pagkatapos natin ikabit yung PIA horn.
Ayan, so yun na lang. At yun nga, no, gaya nga ng sabi ko kanina, may share ko sa inyo yung tanong sa akin ng capacitive natin regarding sa adapter na to. No? So, kasi tinanong niya kung pasok daw ba to sa LTO. Which is, yes naman po. No? Pasok to sa LTO. Ayan. Kasi nga, may nakikita daw siya, hinuhuli. Bakit hinuhuli? Kasi, naka-fold siyang ganyan. Ayan o. Naka-fold siyang ganyan. So, pag nakaganyan po yung side mirror nyo, talagang kahuli-huli po yan. Ang violation yan is damage side mirror, no? Yun yung violation nyo kapag nakaganito yung side mirror nyo. Oras na nahuli kayo sa checkpoint, HPG man yan, LTO, LGU, ayan. So, kailangan, kahit ganito yung kanyang adapter side mirror, lagi nyo pong ibuka ng ganyan. Ayan, so pag nakaganyan, ayan, walang huli yan. Ayan, so pasok to sa LTO, no? Hindi siya bawal. Sino ba mag-side mirror ng ganyan? So, maganda yung adapter, but yun nga, gamitin nyo siya ng tama, no? So, kahit may nakaganto kayo, yung adapter na 360 rotation, ibukan nyo. So, hindi kayo huli ng LTO. Malinaw ba yan? Okay. At yun na nga mga capacitive, no? Natapos ko naman yung knuckle bearing replacement, side mirror, lowering fender, CVT cleaning, change oil, PIA horn installation. At hindi na ako nakapag full video. Dahil nakakapagod. Sulit na sulit yung gawa, no? Sumabay pa dyan yung brake master repair. Ito rin kasi yung stock niya, kaya sobrang barado na yung pump. Biruin mo, version 1 pa to ni Click. At tingin ko naman, masaya si client sa outcome ng motor niya. So, another satisfied client na naman tayo mga capacitive. Till next video, please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button. God bless, stay safe. Peace out.